In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya sa taglayin ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Henesis chapter 11 at sa paggunita kay San Pedro Damian, obispo at pantas ng simbahan. Ang ebanghelyo ngayon ay isang hamon ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sinabi niya, "Kung ibig ninuwang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Ipinapaalala niya sa atin na ang tunay na pagsunod sa kanya ay nangangailangan ng sakripisyo at pagtatalaga ng ating sarili sa kanya at sa mabuting balita. Maraming mga tao sa kasalukuyang panahon ang nagnanais ng ginhawa, kasaganaan at personal na tagumpay. Ngunit nakakalimutan ang tunay na buhay ay hindi nakasalalay sa material na bagay, kundi sa ating ugnayan sa Diyos. Ano nga ba ang halaga ng yaman, posesyon, o kasikatan kung ito naman ay magiging dahilan upang mawala ang ating kaluluwa? Sa modernong mundo, maraming tao ang inuuna ang sarili, ambisyon, kasikatan, at luho. Ngunit ang palaala ni Kristo ay malinaw.
Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ang unang pagbasa ay tungkol sa Tore ng Babel, kung saan ang mga tao ay nagtangkang gumawa ng isang tore upang maabot ang langit. Hindi upang parangalan ang Diyos, kundi upang itaas ang kanilang sarili dahil sa kanilang kayabangan at pagnanais na gumawa ng sariling pangalan. Nagkalito-lito ang kanilang mga wika at hindi sila nagtagumpay. Ang mensahe ng pagbasa ay tugma sa Ebanghelyo. Ang pagmamataas ng tao ay hindi magdadala ng tunay na buhay. Ang pagsunod sa Diyos at pagpapakumbaba ang tunay na daan patungo sa kanyang kaharian. Mga halimbawa ng mga pagbabago sa ating panahon at tugon ng simbahan. Sa makabagong teknolohiya at social media. Maraming tao ang mas nakatuon sa social media. Minsan ay nalulong sa kasikatan o maling impormasyon. Bilang simbahan, tinutugunan ito sa pamamagitan ng digital evangelization. Paggamit ng social media upang ipalaganap ang mabuting balita. Sa pandemya at pagtitipon ng sambayanan. Noong panahon ng pandemya, maraming simbahan ang isinara upang mapangalagaan ang kalusugan ng lahat. Ngunit hindi ito naging hadlang upang patuloy na lumago ang pananampalataya. Nagkaroon ng online masses, virtual recollection, at iba pang paraan ng pagbabahagi ng pananampalataya. Sa krisis sa moralidad at pamilya. Sa kasalukuyan, maraming pagsubok ang hinaharap ng pamilya. Pagkawasak ng relasyon, pagkalito sa moralidad, at pagkawala ng pagpapahalaga sa kasagraduhan ng buhay. Tugon ng simbahan ang patuloy na pagpapatibay ng katisismo at pagbibigay ng Africana seminars upang gabayan ang mga mag-asawa. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Una, pagnilayan at pananalangin. Mahalagang suriin natin ang ating sarili. Ano ba ang inuuna natin sa buhay? Ang sarili ba nating kagustuhan o ang kalooban ng Diyos? Ang panalangin at pagbabalik loob sa Kanya ang unang hakbang upang maitama ang ating landas. Pangalawa, pagsasabuhay ng pananampalataya. Hindi sapat ang pagsisimba o pagdarasal kung hindi natin isasabuhay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagtulong sa nangangailangan, at pagpapakita ng awa at habag, masasalamin sa ating buhay ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Kristo.
ang pagpapakumbaba at pagpapatawad. Maraming beses tayong nagkakamali sa ating mga desisyon, pakikitungo sa iba, at sa ating relasyon sa Diyos. Ngunit laging may pagkakataon upang magsimulang muli. Ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ay mahalagang hakbang tungo sa tunay na pagbabagong loob. Manalangin tayo para sa ating Santo Papa at sa buong sangkatauhan. Amang mapagmahal, inilalapit namin sa iyo ang aming Santo Papa Francisco. Bigyan mo siya ng kalakasan, kagalingan, at patuloy na paggabay sa kanyang misyon na pamumunuan ang simbahan. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman, lalo na sa aming mga kapatid na dumaranas na matinding pagsubok. Pagkalooban mo kami ng pusong mapagpakumbaba, matibay sa pananampalataya at handang sumunod sa inyong kalooban sa pamamagitan Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church 1816, pagtawag sa mga Kristiyano na maging matapang sa pananampalataya. Evangelii Gaudium ni Papa Francisco, ang misyon ng simbahan sa bagong ebanghelisasyon. Gaudium et Spes, Vatican II, ang papel ng simbahan sa makabagong panahon. Naway maging totoo sa ating buhay ang sinabi ni Kristo. Pasanin ang iyong krus at sumunod sa akin. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!